wave. Full wave. Good day guys, and welcome ko ulit sa ating channel for today's video. Honda Xterra 25 Fi 2023 model ay i-convert natin siya ng full wave charging system kasi mahina ang kanyang busina at ang kanyang imdil kapag ito ay nagsabay-sabay. Parang kumukurap-kurap, lalo na't ito ay nakastack pa ang kanyang headlight bulb. So natin kanyang sose at paanda rin natin guys. Yun, may voltmeter siya, no? 9.8 lang ang voltahe ng kanyang battery. So medyo may na rin ang kanyang battery guys, no? Kaya parang need na din palitan ang kanyang battery pagkatapos natin ito siyang ma-full wave. So yun, no? Okay. So nakanda na motor guys, pero kanyang charging is 14.1 lang. So yan po ang stock charging ng kanyang motor, no? So yun, nagda-drop voltage ng 13 volts kapag naka-minor. Tapos kapag nag-apply tayo ng headlight at tapos i-operate natin ang kanyang blue water, ang mini driving light na yan. Yun, blue water pala. So on natin ang kanyang blue water. So yun, naka-on na guys. So kapag nag-apply tayo ng busina, kumukurap-kurap siya, no? Kasi nga may ang charging ng kanyang electrical system. Yan po ay stock pa lang ang kanyang regulator. Yun, no? Kumukurap-kurap ang kanyang blue water habang tayo ay naka-apply ng PIA horn. Yun. So nakapag-decision si bossing, nanida niyang ipapulwib ang kanyang motor. Kasi kapag lalong nag-ooperate ang kanyang motor, mahabang takbo is nag-aagawan ang supply ng mini driving light at saka busina. Lalo at ang motor ni bossing ay isang habal-habal. So ngayon, ang gawin natin ay baklasan natin ang kanyang bearings at syempre tanggalin natin ang kanyang stator para makita natin kung anong design ang kanyang stator meron siya. So lahat ng ating mga bearings na pwede natin baklasin natin. Unahin natin tanggalin ang kanyang stator guys. Pag once mabaklas na natin ang kanyang mga bearings. Yan, kasi yan po ang una nating i-full wave kung need talaga siyang i-full wave, no? So yan, nakabaklas ng kanyang cover at nakita natin ang kanyang regulator guys. At meron tayong nakitang maraming mga wire. Ano ba yan? Yan po ay ang kanyang dalawang relay para sa kanyang mini driving light at isang relay sa kanyang PIA horn. Yan, no? So ito ay winiring ng kanyang kaibigan lang, no? DIY lang. So ayan, babaguhin natin yan mamaya at linisin natin ang kanyang electrical harness. For the meantime, tanggalin mo natin ang stator niya guys. Kasi dito natin malaman kung anong design stator meron siya. Kasi nung unang mga labas o mga version 1 ng mga FI na Xterra ay iba ang design ng kanilang stator, no? At ito namang susunod na version 2 na mga FI is iba din ang design ng kanilang stator. Dito natin malalaman sa 2023 model kung ano ang design ng stator meron sila. So yun, natanggal na natin ang kanyang stator guys, o left side crankcase. So yun, magkaalaman na kung ano ang design ng kanyang stator. Yun, no? Sa kanyang stator guys is dalawa lang ang terminal na ating nakikita. Kita nyo ba yan, dalawang terminal yan na may nakapit na bronze? Ibig sabihin guys is wala ng ground connection ang ating stator. Tama ang narinig nyo. Ang kanyang starting winding ay nagsisimula sa kulay white na wire at nagtatapos naman sa green na wire. So Lods, Pops, Idol, so di na kailangan i-full wave yan. Yes, no need ng i-full wave po ang ating stator ng Honda Xterra 125 Fi na 2023 model. Kasi po is naka-full wave na po ang kanyang stator. Although, ang kanyang regulator is naka-half pa. Kasi nga guys, is yung ilaw niya is nakadepende pa rin sa andar ng kanyang motor. Nakarekta yan. Parang design yan sa old model na Honda Wave 125S noong unang mga labas. So kapag masdan nyo, dalawa lang ang terminal. Ibig sabihin wala siyang ground connection, no? So ang nangyari, yung starting winding niya is nagsisimula sa kulay green at ang running winding naman ay nagsisimula sa kulay puti. So nangalogan guys is line to ground pa rin siya. Kasi yung starting winding niya ay nagsisimula sa ground at tapos siya sa kulay puti. So ang tawag doon is line to ground. So para maging full-wave yan, doon na natin siya babaguhin sa sakit ng kanyang stator guys. At doon natin irerekta mismo sa kanyang regulator yung line 1 at saka line 2 ng ating stator. So dito natin malaman guys, kapag full wave ang ating stator is wala siyang ground connection. Una natin ilagay ang test rod ng isa sa isang connection
at ang isa naman ay sa kabilang connection. Yon. Meron siyang continuity. Ibig sabihin is goods ang continuity ng ating stator. Pero kapag ang isang continuity tester natin ilagay sa ground is wala siyang continuity guys. Yun, meron yung continuity pag once ang dalawang connection inilagay natin. Pero kapag yung isang connection is nilagay natin sa ground is 0 ang reading ng ating tester. Ang hulugan is wala siyang ground connection o floated ang ating stator guys. Mga siguro sa version 2 is merong ground connection ang ating stator. So kailangan pa natin i-disconnect ang linya nating ground tapos i-connect natin sa green na wire para magiging line to line na siya. Pero itong stator ng 2023 model is more on line to line connection na siya. Ang binago lang is yung wire na papasok is ground connection siya. Pero pagdating sa regulator na ipapull wave natin siya is magiging line to line na siya guys. Kasi wala na tayong pang papasok na ground connection. Kuha nyo ba? So kapag chinek nyo ang white at saka kulay green is meron siyang continuity at tutunog ang ating tester. Yun po ay tama ang kanyang connection. Pero wala na siyang ground connection sa ating stator. Nangulugan na floated ang ating stator coil assembly guys. So tamang narinig nyo, wala na kayong mabaguhin pa sa stator o i-disconnect na linya kasi naka-full wave na po ang ating Hyundai XR125 2023 model. Ang mabaguhin na natin is magkakabit tayo ng 5 wires na regulator o 5 pins regulator sa kanyang motor. Next natin yun is ibalik natin ang kanyang stator sa kanyang motor. So yun guys, nabalik natin ang kanyang stator. Ang next na naman natin gawin is dito sa socket is meron siyang starting winding na kulay green at ang running winding is kulay puti. So para magiging full wave ang ating stator guys papunta sa kanyang regulator, puputulin natin ang dalawang wire na yan at magrekta tayo ng dalawang wire papunta sa kanyang regulator. Paano ba gawin yan? Napakasimple lang guys. Tabasin nyo lang ang kanyang socket. Dito tayo magpuputol. Hindi tayo magpuputol sa kanyang stator mismo. Kasi kung sakaling tatanggalin ang stator natin is wala na kayong wire na nakatali. So dito na lang kasi para sa stock tingnan at napakalinis tingnan guys. Dito tayo mismo sa kanyang harness. Magpuputol ng dalawang wire. Ang iba kasi is pinuputol mismo doon rekta sa kanyang stator. So dito tayo sa kanyang socket. Mapuputol ng kanyang dalawang wire. Yung kulay puti at saka yung kulay green. Kasi yung isang puti is ground ng ating pulser at yung green yellow naman ay ang pulser. So magkakabit na tayong wire guys, no? Both side. At syempre, ang pinakamaganda dyan is ihinang natin siya bawat connection guys. Para lifetime talaga. Okay. At hindi basta-basta magkaroon ng lost contact. Kaya kasi itong motor ni Bossing ay lagi nagbibiyahe araw-araw. Baka matirikan sa daan. Kung sakaling itatap lang natin siya at hindi natin ihinang. Next, maglalagay natin ng electrical tape. Both side. So, napakasimple lang guys, no? Kung tutusin, ang mga 2023 model na Hyundai XR125 FI is wala na kayong gagalawin sa stator nyo. Kundi sa socket lang kayo mag-modified guys. Magpapatakbo lang kayo ng dalawang wire papunta sa inyong regulator. Yun lang ang gawin nyo. At doon lang sa regulator, sa stock na regulator is magkapalit lang kayo ng 5 wires na regulator. Ipapagapang lang natin ang wire na ginawa natin guys, no? Sa socket niya papunta sa ating stock na regulator sa kabila. So pagkatapos niyan is tatanggalin na natin ang kanyang stock na regulator gamit ang ating 10mm na L-wrench. So yung wire na green na yan guys, sa ilalim yan po ang magiging linya natin sa ating kulay yellow at saka pink sa ating 5 wires na wire na gagamitin. So yun, napakadumi ng kanyang pag-wiring ng kanyang motor guys. Lilinisin natin yan mamaya para maganda tingnan yan at hindi masyadong masakit sa mata. So tanggalin na natin ang kanyang stock na regulator. Sa stock ng kanyang regulator is meron siyang 5 wire guys, no? Dalawang kulay red. Yung isang red is yung kulay yellow red na may rebating na yellow. Tapos yung isang is kulay red. Tapos isang ground, isang kulay yellow at isang kulay puti. So paputulin natin lahat ng mga wire yan guys isa-isa. Tapos yung socket ng ating stock na regulator dapat nakasama yan. Kung sakaling magbabago si Bossing at i-back to stock ang kanyang regulator is andun pa lang yung socket na stock niya. So ang kabit natin na 5 wires na wire is isasahin natin ang pag-connect bawat isa guys. So yun, natanggal na natin ang 5 wire. Yun, no? Yan po ang kanyang 5 wire guys. So dito naman sa kanyang wire guys, meron siyang dalawang kulay na red. Yung isa naman is may parang yellow na naka-stripe. So yung yellow na red na stripe at saka yung red is idudugtong natin ang dalawang yan kasi may connection po sila guys. Yan ang unang i-connect natin. So itong
regulator natin gamitin guys ay Skygo 5 wires na regulator. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo kabit na regulator. Is same pa rin ang procedure, no? 5 wire pa rin ang lalabas dyan. So kahit TTGR, Liwa, pareha pa rin yan. Mga 5 wire pa rin ang gamitin. Same procedure pa rin. So next is magkukuha tayo ng positive output accessory. So yung pinakamalapit na supply is ang ating flashy relay. Sa ating flashy relay is meron kayo makita ang kulay gray at saka kulay black. So ang gray naman is yung output accessory na nag-blink at nagsusupply sa ating signal light every time tayo ay lumiliko. So hindi kayo kukuha dyan ng supply kundi sa katabi niyang black mismo. Yan po ay ang ating positive output accessory na kinakailangan ng ating drop voltage para sa ating regulator. So yan o. Yan yung tinuro kong kulay black. So yan ang kakabitan natin guys. So ang first step na idudugtong natin is yung kulay red. Sa dalawang kulay red ng ating harness. So napaka-basic lang guys kapag naka-convert tayo ng 5 wires na regulator sa ating XR-MOTO5FI. Kapag nakita nyo is napakadali lang talaga sundan, promise. So una natin gawin is ikakabit na natin ang dalawang kulay red na wire sa ating stock na regulator. Tapos isang kulay na red na wire naman sa ating Skygo na regulator. So depende na sa inyo kung paano, anong paraan nyo kung pagkabit ng wire. Importante is may dugtong nyo at mahihinang. So ikabit na natin siya guys. Siyempre kung ikaw ay bago pa sa channel, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Kung sa tingin mong video itong ginawa ko ay malaking tulong sa pagsaayos na inyong motorsiklo at sa pagdi-DIY para makatipid na rin at nulid na pumunta sa mga shop, lalo na sa mga malayo sa mga shop, malayo sa paggawaan ng mga motor. So yun, nahinang na natin guys. Ito yung pinaka-best kapag nagdutugtong tayo ng regulator, dapat nakahinang bawat wire para iwas loose contact at kung sakali mang iinit ang ating wire ay hindi siya magkakaroon ng pagputol or darating ang panahon na magkaroon siya ng molds o corrosion. Loose contact pa rin ang resulta. So pinaka the best is hinang talaga. Kung wala kayong panghinang, manghiram kayo ng hinang guys. Kung wala talaga, splice na lang. So yun, next naman is nagkakabit natin ng positive output accessory, yung kulay black. Since may clear ang wire guys, magdudugtong tayo ng kaunting wire. So yun, nakadugtong na tayo at i-connect na natin sa black na wire ng ating regulator. So yan, lagyan natin ng electrical tape para iwas grounded, para hindi makadikit-dikit yung, kung sakali makadikit yung wire is nakabalot na siya ng electrical tape. So dito naman tayo sa ating regulator guys. Papag-apang natin ang wire na dinugtong natin na kulay black. So gumamit tayo ng short splice. So pagkatapos nyan, konting hinang. Kahit napakaikli lang hinang guys, pero grabe na yan, hindi na maglulus contact. Kapit na kapit talaga yan sa bawat wire. Siyempre, electrical tape. Ang next ating itap is yung kulay green naman o ground ng ating regulator at saka sa ating stock na regulator guys. So nangyari ito, no? Matagal na itong problema ni Bossing guys, no? Hanggang sa yung battery niya is nagmihina na talaga kasi nga is pag nagsabay yung imni driving light o blue water ng kanyang motor tapos nagka-PIA horn pa siya, yun, nag-aagawan ang supply at nanghihina na kumukurap pa ang kanyang blue water kapag nag-apply siya ng PIA horn. So dahil tinatagal ito ng Bossing at hindi siya nakadesisyon ng full wave, kaya yung battery niya ang natatamaan. So nasa mga 9 volts na lang kapag naka standby. So lalo na kapag mga umaga is hindi na talaga makapag-start ng ating battery kasi mahina na siya. Yun ang palatandaan na ang battery is apektado talaga sa mga daming accessories na kinabit na inyong motor. Kapag ganon, kailangan kayo mag-convert ng fast charging guys. Except na lang, o sige, pwera na lang kung stock talaga ang inyong motor, stock lahat, pwede kayo din na mag-convert ng full wave. Pero kapag mayroon kayong karga, blue water, PIA horn at iba pang accessories, need nyo talaga mag-fast charge. Kasi ang kawawa dyan is yung battery niya, tulad lang nangyari sa motor ni Bossing. So, ikabit na natin ang dalawang wire. Yung dalawang wire guys na papunta sa stator, kahit magkabaliktad yan, kahit nauna yung yellow, kahit nauna yung pink, walang problema yan. Kasi ang linya yan is line to line. Kahit magkabaliktad, walang problema guys. So, walang polarity yan. So, nakabit na natin isang linya. Yung kulay, ano ba yung pinakauna natin? Yung kulay pink. Ang next naman inakabit natin is yung kulay yellow. So ito na lang kulang guys, no? Para matest na natin kung tama ba ang ating palit ng kanyang regulator since wala naman tayong binago sa kanyang stator, no?
Dito lang tayo nagbabago sa kanyang regulator. So, lagyan natin ng electrical tape. Iwas grounded na rin. So, yung mga nakalat dyan na wire guys, huwag nyo nang pansinin yan. Yung mga nakabitay dyan ng mga relay. So, lilinisin natin yung mamaya. Mag-add tayo ng at least isang oras para malinis natin yan at may tago natin mga relay yan at mabawasan natin ang mga wire na nakakalat-kalat dyan sa kanyang chassis. So, yun, nakabit natin lahat guys. Pero pagkatapos may kabit, dapat i-review, i-double check nyo kung tama ba ang mga wire na naka-designated or kung saan naka-tap. Tulad ng ground is green to green, tulad ng red is red, tulad ng black is black. Yun naman dalawang wire na yan guys, nakakonect sa harness ng ating stator, nakarekta yan mismo, is kahit magkabaliktad aux na aux yan, yung pink at saka yellow. So goods naman lahat, tama ang pag-connect natin sa ating pag-review. So syempre ang next natin gawin guys ay paandarin muna natin ang ating motor. Paandarin muna natin siya. Since wala lubat yung battery niya guys, so mahirapan tayong pa-start ang kanyang motor. On muna natin kanyang susi at kickstart muna natin siya. Try muna natin i-check. So nasa mga 10 volts ang kanyang battery guys. Yan po ang kanyang battery na. So crank muna tayo, kickstart muna tayo. Yun, 14.5. Napakalakas ng ating 4-wheel guys. Kaya na 14.1 na, no? Sa stock niya. Ngayon, nasa 14.5 na siya. So, pandara natin ng ilang minuto guys. Painitin na natin ang regulator, no? Ito po ang regulator guys. Init lang. Kasi nag-generate na po siya ng kuryente. Yun, nasa 14.6. Ayun, malakas ang charging niya guys. Tapos kayo yung regulator, no? Yun. So may apply natin yung busina at saka hindi pagsabayin natin yung regulator at malakas na bang ilaw kahit may ginaan 4.6. Goods na yan sa pag-ulit talaga. Sakto lang ang ating charging guys, no? Na lumalabas sa ating regulator papasok sa ating battery. So yan mga tinuturo ko guys na mga basura. Lilinisin natin yung maya para maganda tingnan at di masakit sa mata. Kahit na may cover pa ang ating motor, dapat yung mga wire natin is malinis talaga tingnan guys, no? Para iwas sunog talaga yan. Tulad niya, no? Yung mga dalawang relay at saka relay, no? Nakabitay lang. Parang siniksik lang. Importante is makapag-wiring lang talaga yung naunang mekaniko niyan. So, balutin mo natin ang kaha ng kanyang motor guys. 1 hour later. So, yun, nakabalot na ang kalahati ng kaha ng kanyang motor. At nilagay na rin natin ang kanyang regulator. Yan, malinis na yung kanyang wire guys. You know, yan ang tamang wiring. Walang pakalat-kalat, di ba? Katulad kanina, mga daming mga basura. So, almost isang oras na tayo naglilinis na yan guys, no? Para talaga mabawasan yung mga wire na exist. Amazing! At maganda tingnan, no? So, yun, ang stock ang kanyang regulator. Nandyan din ang kanyang stock na socket. Kung sakaling mag-change mind si bossing. So, on natin ang kanyang susi guys. At pandarin natin para sa final o pinali ng ating trabaho. Let's go. So, meron siyang 10.7. So, pandarin natin. Pero suggest ko pa rin kay bossing no, mas magandang ito ang battery. Para maganda po lang ang resulta ng ating trabaho. Yun, 14.6. So, nakalinis na yan ng wire. Pinalap ko sa kanyang electrical tape. So, ito na guys, no? Check na natin ang kanyang PIA horn at saka blue water. So, mag-apply tayo ng busina maya. Una natin ang kanyang mini driving light. Ay. Saka natin ng busina. Yun na, walang kakurap-kurap guys. Lang, saka lang. Yun. Maganda ang resulta ng dating guys no, although mahina ang kanyang battery pero maganda ang resulta kasi hindi na nagbe-blink, napapluctuate ang kanyang blue water. At saka ginawan ko rin ang on-off ang kanyang headlight kasi lagi nag-iilaw yan. Sinadjust ko yun kay bossing. At tumakas din ang ilaw ng ating blue water guys simula ng napulot ko siya. Yun na sa araw na ito. Sana may kuha naman kayo. Ano ito ay ganitong design. Maraming salamat at syempre sa kay bossing. See you sa akin next video. Right, God bless. Shout out sa inyo. Pakasipag ng mekaniko. Adios.